Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC na agad na tanggalin sa kaso si ICC Prosecutor Karim Khan dahil umano sa matinding conflict of interest at pang-aabuso sa proseso ng kriminal na investigasyon. Sa redacted request na inihain noong ika-7 ng Agosto, pinangunahan ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman at iginiit ng depensa na dapat agad at walang delay na ma-disqualify si Khan. Ayon sa kanila, dati kasing kinatawa ni Khan bilang pribadong abogado ang ilang biktima ng umano'y extrajudicial killing sa war on drugs ng Administrasyong Duterte, at posibleng ginamit niya ang impormasyong nakalap noon nang maupo siya bilang ICC Chief Prosecutor noong Hunyo taong 2021. Nakasaad sa dokumento na hindi may iwasang conflict of interest ang nangyari dahil sa dating papel ni Khan bilang kinatawan ng mga biktima at ang kasalukuyan niyang tungkulin na mag-imbestiga sa parehong issue. Pinunari ng depensa na hindi isiniwalat ni Khan ang kanyang dating papel, bagay na lumalabag umano sa tungkulin ng ICC na maging patas at walang kinikilingan. Dagdag pa rito, binanggit ng kampo ni Duterte ang kasalukuyang kinakaharap na kontrobersya ni Khan, kabilang ang mga alegasyon ng sexual abuse at panunupil sa kanyang mga staff na anila'y sumisira sa kanyang kredibilidad. Tinukoy din nila ang Article 42 Paragraph 7 ng Rome Statute na nagbabawal sa isang prosecutor na makilahok sa kaso kung may makatuwirang pagdududa sa kanyang pagiging patas. Binigyang diin ng depensa na magkasalungat ang tungkulin ng isang prosecutor at ng abogado ng mga biktima. Ang unay may obligasyong maghanap ng ebidensyang pabor at laban sa akusado, habang ang huli nakatuon lamang sa interes ng kanyang kliyente. Hiningi ng depensa na agad aksyonan ng Appeals Chamber ang kanilang petisyon bago ang confirmation of charges hearing na nakatakda sa ika-23 ng Setyembre, ngayong taon, upang matiyak na hindi na makikilahok si Khan sa kaso. Samantala sa ibang balita, usap-usapan ngayon sa social media at sa lahat ng sulok ng DDS Group ang panghahamak, panglalait at pang-aalipusta ng komedyanteng si Vice Ganda kay former President Duterte na nakakulong na ngayon sa ICC sa The Hague, Netherlands. Nangyari ang pang-aalipusta ni Vice Ganda sa gitna ng kanyang Super Diva concert kasama si Regine Velasquez Alcacid sa Araneta Coliseum nitong Sabado, August 9. Hindi na itago ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang pagkadismaya kay Vice Ganda matapos nitong gawing katatawanan ang pagkakadala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Sa kanyang concert, ginaya ni Vice ang viral na Jets Holidays commercial at ginawa itong jet ski holiday. Ilang mga netizens naman ang sinabing handa silang i-boycott lahat ng produkto na ine-endorso ni Vice Ganda bilang ganti. The way you mock PRRD at his lowest, I'm sure you won't mind if we cheer and mock you when your karma comes. Millions of us will wait for it, aniya ni Chris et Laurette Chu. Sabi naman ni Aiden Lasap ay, di naman kasi papatok at pag-uusapan yan pag walang something controversial siyang gagawin. Ayon naman sa ilan pa ay, declare na as persona non grata sa Davao. I cannot stomach it. OFW abroad, huwag nyo suportahan mga concerts niya. Hayaan nyo sila na lang mga dilaw maglokohan. Gago yan. Hindi ba talaga kaya itawid ang isang event na hindi siya magpapasaring? Palagi na lang at ginagamit niya mga pangalan ng tao o maraming tao para matawa sa kanya. Sanay na sanay, dati si Jessica Soho, ngayon Duterte naman at mga DDS. Kaya hindi man lang tayo makaangat sa mga events ng ibang bansa sa larangan ng kalidad ng performance kasi hanggang entertainment kailangan may politika pa din. Hindi ba pwede magpatawa ng wala sasagasaan ng mga personalidad? Ayon pa kay Joy Cruz ay, another tasteless act of Vice Ganda. Kaya yung mga bagets ngayon ay wala nang ang alam, ang yabang pa. Sabi naman ni Noel Landero Sarifa ay, the Vice Ganda and people who mocked with you, let karma take its course on all the people you have hurt and harmed. Sabi naman ni Nestor Salas ay, the downfall of Vice Ganda. Ayon naman kay Sir Jack ay, mukhang mapapalaban na tayo sa final boss. Kapag ang mga baklang kanal sa inyong mga lugar ay nanggugulo at gumagawa ng kababalaghan, huwag mag-atubiling tumawag sa hotline 169. Sa loob ng 8 minuto darating ako, may dalang tubo, General Jack.
Ang kulay puti sa ating watawat ay sumasagisag ng katarungan, kapayapaan, at katotohanan. Ang pula naman ay sumasagisag ng katapangan at pagkamakabayan. Ang tatlong letrang K ay sumisimbolo sa tatlong tao sa lipunan, yun ay ang mga kabataan, kababaihan at kalalakihan. Ang isa pang K ay ang ating malaking problema sa ating bayan at sila yung mga kabakyaang kanal na salot sa lipunan. Kaya magsama-sama tayo at labanan, kabataan kontra kabakyaan. Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer na si Jinox. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Ako yung naaawa sa pwedeng mangyari sa karir ni Vice Ganda after ng ginawa niyang panglapastangan sa isa sa pinakamamahal na presidente, leader, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Hindi lingit sa kaalaman natin lahat na si Vice Ganda ay maaaring may kinikimkim na sama ng loob dahil sa pagkakatanggal ng prangkisa ng kanyang TV station na ABS-CBN. Ganun pa man, hindi mo dapat ginagawa yung mga bagay na sensitibo lalo na sa panahon na sensitibo. Kasalukuyang nagdadalamhati ang majority ng mga Filipinos dahil sa hindi makatwirang pagtrato sa isa sa pinakamamahal na leader ng bayan. Nakakaawa ang sitwasyon ni Vice Ganda kapag tinamaan ito ng balik, tinamaan ito ng karma. Matatandaan ninyo, finiture natin dito sa channel na ito yung lahat ng mga tumaliwas, kumalaban, bumatikos, nagmock, sumira sa mga Duterte ay isa-isang nagbagsakan, isa-isang nasira, isa-isang nalaos, isa-isang nawala sa sirkulasyon. Gaya na lang ng mga pangalang Aquino, Trillanes, Pacquiao, Gordon, Roma Rojas, Tolentino, at marami pang iba. Mukhang madadagdag sa listahan si Vice Ganda sa mga taong nasira ang pangalan, nalaos, na-cancel, nawala sa sirkulasyon dahil sa pang-iinsulto or pangmamak or pang-aalipusta niya sa pamamagitan ng kanyang mga jokes sa dating Pangulong Duterte. Masyadong sensitibo yung sitwasyon ni Pangulong Duterte. Una sa lahat, lagi niyong tandaan, Duterte is not just a president, he's not just a former president, he's not just a politician, but a leader, at the same time, a great leader. Also, ang pinaka-importante sa lahat, ama siya ng bayan. Kinikilala siya na ama ng bayan. Kaya nga tinatawag siyang Tatay Digong. So para mo na rin binastos ang ama ng bayan kapag gumawa ka ng ganong klaseng mga hirit, ganong klaseng kabastusan. Alam mo, Vice Ganda, nasa taas ka ngayon di ba? Yung karir mo medyo matagal mong pinaghirapan pero wala ka na ibang pupuntahan May iaangat ka pa ba? Kasi dalawa na lang direksyon mo tumaas or bumaba. Pero sa ginawa mong ito, wala ka nang ibang pupuntahan. Pwede ka nang bumaba. Link in my bio. Ito maganda, watch till the end. Kayo lang, mas marami ang anti-DDS. I-fact check natin yan. Kung mas marami ang anti-DDS, bakit yung nakaraang midterm election, bakit mas maraming DDS politicians ang nanalo? Bakit mas maraming senador na sumusuporta sa mga Duterte ang nanalo? Bakit maraming mga nalagas na mga anti-Duterte? Bakit walang naipanalo or iilan lang ang naipanalo ng alyansa?
ng mga loyalista, ng mga kakamping. Kung konti lang ang mga DDS, mas marami ang anti-DDS, bakit mas maraming senador na Duterte supporter ngayon? Maraming nanalong senador na Duterte supporter ngayon. Kung konti lang ang mga DDS, konti lang ang mga sumusuporta sa mga Duterte, bakit nabasura yung impeachment ni Sara Duterte? Hindi mo ba naisip yon? Anong sinasabi sa'yo nung mga ebidensya na yon? Anong sinasabi sa'yo nung mga kaganapan na yon? Siya lang ibig sabihin nun, mga kaibigan. Nabubuhay kayo sa delusyon na marami kayo, pero ang totoo, konti lang kayo. Hindi nyo nakita kung gaano karami yung nagrally nung kinidnap si Pangulong Duterte. Hindi nyo nakita kung gaano karami nagrally sa buong bansa. Hindi lang dito, pati sa ibang bansa. Doon mismo sa Hague, merong malawakang rally doon. Naka-record yun. It's on the tape. Nagkalat sa social media. Hanggang ngayon ba, delusional pa rin tayo? Maniniwala pa rin tayo na marami kayo? Minority lang kayo, maingay lang kayo. Oo. Pero minority lang kayo, sa totoo lang. Konti lang kayo. Sino-sino ba kayo? Kayo lang naman yung mga kayo lang naman yung mga supporters ng mga makakaliwa, mga aktivista, mga miyembro ng academe, mga estudyante mula sa mga malalaking schools na pagmamay-ari ng mga oligarchs. Di ba? Yan kayo mga supporter ng mga supporter ng mga celebrities na nagtatrabaho sa isang TV network na pagmamay-ari ng oligarch. Yan kayo, yan ang mga anti-Duterte. At minority lang kayo. Mas marami pa rin yung mamamayang Pilipino. Mas marami pa rin yung masang Pilipino na pro-Duterte. Mas marami pa rin yung mga Pilipino na nakita at naramdaman yung leadership ng isang Rodrigo Roa Duterte. Mas marami pa rin yun. Mas marami pa rin yung nagmamahal sa mga Duterte. Maraming OFW na nagmamahal sa mga Duterte. Yan ang katotohanan. Kaya itigilan na natin yung delusyon. Tigilan na natin yung paniniwala natin. Sorry to bust your illusions. Sorry to burst your bubble. Pasensya na. Pero hindi kayo karamihan. Mas marami talaga ang mga Pilipino na nagmamahal sa nag-iisang tatay ng bayan, ang Tatay Digong. Gising na. Habang maaga pa. Follow us, link in my bio. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.